Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Angkinin mo. Tingnan mo ang panahon. Perpekto para sa picnic, ina. Nasaan si Alicia? Andyan ka na pala. Tara na. Alis na tayo. Ang iba ay sasalubungin tayo sa daan patungo sa kagubatan. Ikaw na lang magpatuloy, prinsesa. Hindi ako makakasama ngayon. Ano? Bakit? Nangako ka. Alam ko, pasensya na. Sa totoo lang, si ama ay may sakit, kaya… Oh, pwede nating i-cancel ang lakbayin natin ngayon kung gusto mo. Hindi! Wag! Wag! Sige na, prinsesa. Magsaya ka. Sigurado ka, Alicia? Oo naman. Paalam at mag-ingat ka. Mahal ko. Nagsaya ka ba? Oh, ang saya-saya. Namiss ko si Alicia. Dumaan ba siya? Hindi. Ang tatay niya ay may sakit. Oo nga. Baka kailangan kong pumunta at tingnan siya. Kailangan mo. Wag! Wag! Hindi na kailangan. Salamat. Alicia! Sobrang namiss kita. Namiss din kita, Cassandra. Magaling na si ama ngayon. Ikwento mo sa akin lahat tungkol sa iyong araw. Yun ay, kung hindi ka sobrang pagod. Oo naman. Gusto kong ikwento sa'yo lahat. Sumama ka sa akin. Oh, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Pasensya na talaga. Ayos lang, Alicia. Biskwit lang yan. Bakit ba hindi ako nag-iingat? Pasensya na. Dapat umalis na lang ako. Magandang gabi. Alicia! Alicia! Anong nangyari? Hindi ko alam. Salamat, Alicia. Walang ibang makakagawa ng mga palumpon tulad mo. Makinig ka, gusto ni Ama magkaroon ng kompetisyon sa sayaw para sa kabataan sa kaharian. Ika'y kasama sa grupo ko, di ba? Hindi ako marunong sumayaw. Nakita na kitang sumayaw. Isa ka sa pinakamuhusay na meron tayo. Kailangan mong pumunta sa pagsasanay mamayang hapon. Mabibigo kita. Hindi mo ako kailangan. Alicia, sandali. Anong nangyari? Sabihin mo. Kaibigan tayo. Kausapin mo ko. Wala nang pag-uusapan pa, prinsesa. Alam mo namang pwede mo akong tawagin Cassandra. Hindi mo na kailangan tawagin akong prinsesa. Maniwala ka sa akin, prinsesa. Kailangan ko nang umalis. Salamat. Anong problema? Ito'y si Alicia. Hindi ko siya maintindihan, ina. Minsan siya'y masiyahin at malakaibigan at masaya. At bigla na lang, naging malayo at mailap. At hindi ko na siya kilala. Kinausap mo ba siya tungkol dyan? Hindi niya sinasabi sa akin. Ang sayaw ay parang ganito, prinsesa. Ang iyong braso, paa at ikaw ay umiikot ng ganito. Susubukan kong muli. Alam mo ang buong sayaw. Bakit wala ka na naman sa entablado? Pasensya na. Pasensya na talaga. Alicia! Alicia! Dapat nakita mo si Alicia na sumayaw kahapon. Isa siya sa pinakamagaling na mananayo sa kaharian. Gayunpaman, hindi siya sumasali sa aming grupo. Kaya, gumawa ka ng paraan para makumbinsi siya. Prinsesa! Prinsesa! Oh! Oh! Kaya mo bang
bang maglakad? Sobrang sakit. Aray, paano ako sasayaw ngayong gabi? Napakalinaw ng patakaran. 10 mananayaw bawat kupunan. Matatalo tayong lahat dahil sa akin. Grabe ang pakiramdam ko. Hindi mo kasalanan, Cassandra. Prinsesa. Ikaw, ang papalit sa akin. Hindi ko magagawa. Alam mo ang routine. Kung sasayaw ka, at least may chance ang grupo natin. Kung hindi, matatanggal tayo bago pa man umakyat sa entablado. Alicia, para sa kapakanan ko, pakiusap. Nanalo ang kupunan ng prinsesa at ginawaran si Alicia ng pinakamahusay na mananayaw. Alicia! Alicia! Hindi mo naman sinasadyang matapilog ang iyong paa, di ba? Ito lang paraan para maiakyat siya sa entablado. Alam kong gusto niya ito. At napakaganda niyang mananayaw. Isa kang perpektong kaibigan. Pero, ang ugali niya ay basta... Sa tingin ko, oras na para maresolba mo ito. Bakit hindi mo siya bisitahin? Umalis ka na dito. Sabi ko, iwan mo ako. Tumalis ka na. Ama, pakiusap. Kainin mo itong sopas. Anong mabuting maidudulot nito? Gagaling ba ang aking binti? Alisin mo yan. At umalis ka na rin dito. Hindi tulad mo, meron akong totoong trabahong gagawin. Ama, hindi ka pa magaling. Pakiusap, magpahinga ka muna. Dahil ba sa binti ko, sa tingin mo wala na akong silbi? Hindi. Ang tanging nagawa mo lang ay pahirapan ako. Umalis ka! Sana hindi na lang kita naging anak. Ama. Cassandra, aking iha. Bakit ang sama ng loob mo? Nakita ko kung paano si Alicia tinatrato ng kanyang ama. Paano magagawa yun ng sinumang ama sa kanyang anak, ina? Laging mahal ng mga magulang ang kanilang mga anak. Palagi. Ang lalaking ito ay hindi. Malalaman natin. Punasan mo ang iyong mga luha, andito na si Alicia. Magandang umaga, prinsesa. Ang paborito mong bulaklak. Kamusta ka? Parang hindi ka nakatulog ng mabuti. Ayos lang ako. Tiyak na ipinagmamalaki ka ng iyong ama pagkatapos mo manalo. Oh, siya ay sobrang masaya. Binilhan nga ako ng bagong damit. Kailangan ko nang umalis. Magandang araw, prinsesa. Nagsisinungaling siya. Bakit siya lumapit sa akin na may dalang mga bulaklak para tumakas ng ganyan? Si Alicia ay talagang bumabawi sa iyo. Dahil akala niyang galit sa kanya ang kanyang ama, galit din siya sa kanyang sarili. Pero iha, lahat tayo ay gustong makaramdam ng pagmamahal at pag-aalaga. Ganon ang nararamdaman niya sa inyong pagkakaibigan. Kahit saglit, pinuntahan ka niya. Tahan ka niya dahil alam niyang kailangan ka niya. Tapos, aalis siya dahil natatakot siyang biguin ka. Ano ang gagawin ko? Maging matalik na kaibigan ka sa kanya. Baka magsabi siya sa'yo. Patuloy si Prinsesa Cassandra sa pagiging mabuti at mapagpalang kaibigan kay Alicia. Pero nananatiling walang pagbabago si Alicia. Kaya't napagpasyahan ni Cassandra na panahon na upang harapin si Alicia ng direkta. Umalis ka na, Alicia. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Alicia! Anong ginagawa mo dito? Siya lamang ay walang gana.
Huwag mo akong itapoy, Alicia. Huwag ngayon. Pakiusap. Kailangan mo nang umalis. Hindi ko alam kung ano ang tingin mo sa akin. Napakasama ko bang kaibigan para hindi mo ako pagkatiwalaan, Alicia? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Ang sarili kong ama ay galit sa akin. Paano pa ako mamahalin ng iba, prinsesa? Hindi ka kinakamuhian ng iyong ama. Naghihirap siya. Hayaan mo akong makipag-usap sa kanya. Sinabi sa akin ni Cassandra na magaling ka. Nakikita ko ito ngayon. Hindi ka maaaring maging kapitan ng isang hukbo dahil sa bali mong binti. Pero, maaari kang maging bahagi ng aming hukbo. Kailangan ng aming hukbo ang isang kasing talento mo. At yun ay kung nais mong sumama sa amin. Ikinalulugod ko, kamahalan. Iniisip ng anak mo na kinakamuhian mo siya, Arnold. Hindi mo ba naiisip na magpaliwanag sa kanya? Tingnan mo ang gulong ginawa mo. Noong kabataan ko, pinangarap kong maging sundalo sa hukbo ng ating hari. Naging sayo ko ng husto. At pagkatapos pinanganak ka, nasa kampo ako para sa pagsasanay ng hukbo at malapit na akong maging kapitan. Napakasaya ko nang marinig ko ang balita tungkol sa iyo, kaya tumakbo ako sa isang mapanganib at madaling daan sa bundok. At nadulas ako. Nabalian ng binti at nasirang likod ko. Inabot ako ng 1 taon bago gumaling. Pero hindi na ako muling nakasali sa hukbo. Pakiramdam ko isa akong talunan. Punong-puno ako ng galit sa sarili ko at lahat ng iyon na ibuhos ko sa iyo. Patawad, Alicia. Patawarin mo ako. Pakiusap. Patawarin mo ako. Ano? Akala ko ako'y isang talunan. Pero ngayon araw ibinalik ng Reyna ang aking pangarap at ang aking dangal. Ibinigay mo muli ang aking buhay. Hindi mo kailangang mawala ang buhay mo, Arnold. Imbis na ikulong mo ang iyong sarili sa puot at kalungkutan. Bakit hindi ka lumabas at aminin ang iyong kamangmangan at humingi ng tulong? Natakot ako ng gusto na isipin ng sarili kong anak na ako'y isang talunan. Kaya't ginawa mo siyang kabiguan? Napakalupit mo! At anong masama kung mabigo pa minsan-minsan? Lahat tayo ay nagkakamali. Walang pangarap na natutupad ng walang laban at sakit. Kaya bakit hindi mo to ginawa na paraan? Bakit ka sumuko? At ikaw, Alicia, sinubukan ng anak ko na maabot ka ng sobra. Bakit hindi mo sinabi ang iyong pighati? Kung pareho kayong nagbahagi ng inyong nararamdaman, malamang matagal na sanang naresolba ang mga problema niyo. Hindi nakakaya ang makaramdam ng sakit. Ang nakakahiya ay hindi pagsubok na pagalingin ito. Alam kong nasaktan kita ng sobra sa pagsisinungaling ko sa'yo, pagtanggi sa tulong mo at pagkakaibigan. Patawad, prinsesa. Ibig kong sabihin, Cassandra, pasensya na talaga. Kung nasasaktan ka, ang pagtatago sa isang bilangguan ng pagkakasala, sariling pagkapuot o kalungkutan ay hindi makakalutas ng problema mo. Lalo pa itong lalala. Ang pinakamabuting gawin ay pag-usapan ito. Aminin mo ito sa harap ng mga taong nagmamalasakit sa'yo. Tanggapin mo ang iyong pighati at yakapin ito. Tanging sa ganitong paraan mo malalaman kung paano ito gagaling. At tungkulin mong pagalingin ang sarili mo para sa mga taong nagmamahal sa'yo at umaasa sa'yo.